So good morning po mga kapatid. Amen. Magandang araw po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay tunay na binigyan ng Panginoon ng opportunity para makapakinig ng kanyang salita. Amen po ba? Kasi hindi naman lahat ay merong opportunity. At sabi nga po, mapalad ang mga nakikinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. So thank you so much for coming. And this is the third Sunday of the month of February. Tayo pa rin po ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral. But before we start, let me give you once again our few gentle reminders. Ano po yung una? Silence your phone. Pakisabi sa katabi, silence your phone. Thank you so much. And also get your pen and your notebook sapagkat magsusulat po tayo ng salita ng Diyos. Amen? Amen. And also sa ating mga churches, dapat din natin nakakalimutan ng invest and invite. Amen po ba? Inimbita mo na rin lang, edi ilibre mo na. Di ba? Papunta rito para makasama siya talaga, and that will be your crown sa ating Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Amen. Also, would like to encourage everyone to watch our online worship services. Dalawa po iyan every Sundays, kagaya nito 8 in the morning, and every Wednesday naman po 6 in the evening naman po yan. So please watch it, share, like, and subscribe. Amen po ba mga kapatid? Amen. So, handa na po ba tayong makinig ng salita ng Diyos? Amen. Sige po, kung handa na po tayo, ay sabay-sabay na po tayong magdeklara ng deklarasyon ng pagpapala in 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Amen? Sapagat pag sinasabi natin ito'y deklarasyon ng pagpapala sa ating Diyos, sa ating buhay, galing sa ating Diyos na buhay, sa ating spirit, soul, and body. So lahat tayo pinagpala sa every area of our lives. Amen po ba mga kapatid? Amen. So let's begin. Our theme for tonight or today is entitled from the theme, God's Love According to Scripture, Not from Human Standard. No? Ang ating part 3 po ay pinamagatang, everybody, God's Unending Love. Isa pa nga po, God's Unending Love. Sa Tagalog, ang walang kupas, walang tigil na pagmamahal ng Diyos. Can you hear, amen? Amen. At ating pong key text ay matatagpuan sa Psalms 100 verse 5. Sabi po sa NLT, sabi diyan, for the Lord is good, His unfailing love continues, kailan daw? Forever. And His faithfulness continues to each generation. Wow, napakaganda po ng salin ng version na ito. Sabi niya, His unfailing love continues forever. So ibig sabihin, walang tigil. Amen po ba? Kasi forever. Now, the question is this. Next, do you still believe in forever? Naniniwala pa po ba kayo sa forever? Hello? Meron pa bang forever? Meron pa naman. Ayun po ba? Di ba sa mga kasal, sa mga wedding vows nila, ay sinasabi, till death do us part? Amen po ba? So, ibig sabihin po nito, kamatayan lang ang makakapaghiwalay sa atin. Amen po ba? Pero pag titingnan mo, parang may hangganan. Kasi pag namatay na ang isa, ay mayroon na itong hangganan. Can you hear amen? Amen. Usually, in order for us to love forever, we need to stay forever. Tama ba mga kapatid? Kasi gusto mo nga ng unending love eh. So, parang wala talagang forever if ganun nga ang mangyayari kapag namatay ang isang tao. Sabi po dyan, every February or month of love, iniisip ng marami ang romantic love, hindi yung love ng Panginoon. Amen po ba? Kasi most of us are hopeless romantic. No? Sino po sa inyo ang medyo gusto, kinikilig naman siya pag nabibigyan ng bulaklak, na i-date, or napapasyal siya? Di ba? Gusto rin natin yon. Amen po ba mga kapatid? Pero today, we will talk about the opposite of that kind of love. Today, dalawa pong pag-uusapan natin. We will talk about the human love and we will talk about God's love. So dalawa po iyan. Can you hear amen? And tignan natin, what is the big difference? No? Para po mapagkumpara natin, ang tao pala ganito magmahal, pero ang Diyos ganito naman magmahal. Can you hear amen?
Amen. So let me give you a proposition. Look at this. Ano pong sabi? There is a love that lasts until forever. And it is what? God's love. Do you believe that? Yes. Kung merong forever na pagmamahal, ito'y walang iba. Hindi yung pag-ibig ng mahal mo, ng asawa mo, o ng kaibigan mo, ito'y walang iba kundi ang pag-ibig ng Diyos na buhay. Can you hear amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Sapagkat pag ang Diyos ang nagmahal, totoo po siya at pangmatagalan. Amen? Amen. So let's read it again sa ating key text. Psalms 100 verse 5. Sabi diyan, everybody, for the Lord is good, His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation. So mula sa iyo hanggang sa mga anak mo at sa kaapu-apuhan mo, ito po'y dumadaloy ang pag-ibig ng Diyos. Can you hear amen? So unending po talaga. Amen. So there are 4 kinds of love in the Bible and we are so familiar with that. So tingnan ulit natin. Ano po yung 4 na uri ng love sa Bible? Number 1 is eros. Sabi nga natin eros. Second is phileo. The third is storge. Sabi nga natin storge. Yan. And the 4th one is, of course, agape. Amen po ba? At na-discuss ko na po yan sa inyo. Ang eros, it is the sexual pleasure or sensual love. No? Ito po yung para lang sa kanyang physical na pangangatawan. Ang phileo naman po is about love for friendship or sa mga kapatiran. Maliwanag po ba yan? Mahal niyo po ba ang inyong kapatiran? Pagka wala siya, naaalala niyo ba siya? Phileo love po yan. Amen? Third is storge. Ang storge naman po, familial love. Ang pagmamahal mo sa iyong asawa, sa iyong mga anak, at sa mga magkakapatid. Maliwanag po ba yan? And the 4th one is, ano po yan? Agape. It is the unconditional, what else? Sacrificial and selfless love. Amen po ba? So, alam na natin yan. Tama po ba? Pero what we don't know is yung number 1, 2, at 3. These are all what? Human love. Sabi mo nga, human love. Yan. Ito yung pag-ibig na binibigay ng tao. Pero yung pang-4, this is God's love. Do you get that, mga kapatid? At kapag ka ang human love ang laging ginagamit, laging may problema. Tama po ba? Amen? Kasi ang tao ay limitado. Just like for example, in the storge or familial love. Ang laging issue po rito ay ito, the issue on marriage. No? Ano po yung issue na yon? Issue on submission. Sabi nga natin, submission. Yung pagpapasakop. Amen po ba mga kapatid? Amen. Sapagkat ito po ang pinakamahirap na part sa mag-asawa. Amen po ba? Kasi pag ayaw sumunod ng isa, no, pag nag-away sila, sino ba ang dapat masunod? Sino nga po ba? Ang lalaki, si Mister, o ang babae, si Mrs.? Sino po? Ala, nag-away na. Andiyan po ba kayo? So today, we will answer that. Amen po ba? Kasi dalawa ang issue. Ang sabi ng babae, love me first, then I will submit. Ang sabi naman ng lalaki, no, submit first, then I will love you. No? So, ano nga po ba ang dapat nating gawin? Madalas po na binabasa sa mga kasal ay ang Ephesians chapter 5 verse 22 to 23. So please read along with me. Sabi diyan, you wives, mga asawang babae, you wives will submit to your husbands as you do to the Lord. Nagpapasako ba ang mga babae kay Lord? Amen. So ibig sabihin, magsasubmit ka rin sa iyong husband. 23, for a husband is the head of his wife as Christ is the head of the church, of his body, the church. He gave his life to be her Savior. 24, as the church submits to Christ, so you wives must submit your husbands in, everything. Sabihin sa katabi, in everything. Sa lahat daw ng bagay, mga misis. Amen po ba mga kapatid? Amen. So, ang Hebrew or Greek word ng salitang submit ay hopotasso. Sabi nga natin, hopotasso. Yan, very good. It means to subordinate,
reflexively to obey, sumunod. Be under obedience or obedient. What else? Submit self unto, ito maganda, to arrange under. No? Ilagay mo ang iyong sarili sa ilalim. Huwag kang papaibabaw sa iyong husband. Sabi po ng definition. Amen po ba? Huwag magmahaharian ang babae, huwag magsisiga-sigaan. Yung kumbaga, pag nag-away, mas malakas pa yung sigaw ng babae kaysa sa lalaki. Nandiyan po ba kayo? What else? To obey, be subject. Amen po mga kapatid? So yun ang definition. Huwag kayong magagalit sa akin kasi yun lang naman ang ibig sabihin. Wives, hopotasso to your husband. Submit to your husband. Can I hear amen? Now, ano naman sa mga lalaki para ma-reconcile natin? Verse 25, next. And you, husbands, must ano daw? Love your wives with the same love Christ showed the church. Amen po ba? Mahalin mo ang iyong misis, ang iyong asawang babae, gaya, the same love that Christ showed the church. He gave up His life for her. Amen po mga kapatid? So it means, ang ibig sabihin po naman ng love dito, in Greek word is agapao, from the word agape. Amen po mga kapatid? So ang ibig sabihin ng agapao ay to welcome, to entertain, to be fond of. Ibig sabihin, affectionate ka, caring, and warm. Hindi ka cold sa iyong asawang babae. To love dearly. No? Ibig sabihin, mahal na mahal mo talaga siya. Kasi nga, bakit? Si Kristo, ibinigay niya mismo ang kanyang sariling buhay para sa church. Same thing ang hinihingi ng Diyos para sa mga asawang lalaki. Amen po ba? Maliwanag po ba yun? At nilinaw ng Diyos, anong klaseng pag-ibig ang ibibigay ni husband? Sabi diyan, to love dearly, to be fond of. Amen po ba? Affectionate, caring, and warm. Amen po ba? Sapagkat ang lalaki po ay natural po na mahilig siyang umibig. Amen po mga kapatid? Kaya nga may kasabihan sa mga driver, di ba? Basta driver, sweet lover. Kasi pagka lalaki talagang love ba, kaya kong ibigay yan. Pero hindi yung love na yun lang. Ang gusto ng Diyos is the agapaw kind of love. Can you hear amen? Sige, palapakan nga po natin ang Diyos. Now, bakit natin pinag-aaralan ito? Para mas maunawaan natin, tignan natin kung paano ginamit yung dalawang Greek word na hopotasso and agapaw. Let's look at their usage. Sabi nga natin, usage. Yung pagkakagamit ng salita na ito. And let's have a comparison. Ang love or ang Greek word ay agapaw, it is imperative. Pag sinabing imperative sa Tagalog, pautos. Utos ito ng Diyos. Dapat bang gawin ang utos? Yes, sapagkat utos ng Diyos. What is the usage? It is in active voice. Pag sinabing active voice, ikaw ang gagawa nung utos na yon. Ano ang utos? Love. Mahalin mo ang iyong asawa. Can you hear amen? And what is that? The love or the agapaw love is you are the doer. Ikaw ang gagawa. Sabihin sa katabi, ikaw ang gagawa. Alright. So, punta naman tayo sa submit. Ano ang Greek word ng submit? Everybody? Hopotasso. Ibig sabihin po nito ay imperative din, utos din ito. Amen po ba? So mag-submit ka, sabi ng Panginoon, utos ng Panginoon. What is the usage? Paano ginamit sa salita? Middle voice. Ang ibig sabihin po nito, yung nasa baba, responder. Amen po ba? Dahil minahal mo ako, magre-respond ako sa pagmamahal na iyan. Can I hear amen? Amen po ba? So ang 1 million question, sino ang mauuna? Yung magla-love ka mo ba? Muna ba? O yung magsasubmit ka? Sinong mauna? Hati tayo. Amen po ba? Sapagkat sa mundo na ginagagalawan natin, nasanay tayo sa standard na ladies first. Amen po ba mga kapatid? Alam niyo ba yung word na ladies first? Ibig sabihin nito, ito ay para sa mga babae. Benepisyo ng mga babae. Pero limitado lang ito sa mga benefits ng babae. Bakit? Pag sinabi na magluto ka, o maglaba ka, o magsaing ka, sabi, di ba? Hindi na ina-apply yung ladies first. Can you hear amen? Ikaw na lang, pagod na ako eh. Andiyan po ba kayo mga kapatid? So anong mangyayari? Magkakaroon ng away. Can you hear amen? Amen po ba?
Yung pagsusori, sino bang dapat mauna pag nagkagalit kayo? No? So, malalaman natin ngayon. The moment na binigay ng Diyos ang Ephesians chapter 5, God is making a point here. Bakit? Ang una niyang in-address o kinausap ay ang mga babae. Kaya nga, ladies first. Amen po mga kapatid? Kaya ang Diyos nakikipag-usap sa mga wife, sa mga asawang babae. Sino po may mga asawa na? Taas ang kamay. Yan. Kasi nga si Eva po ang unang naakit, siya ang nagkasala at the Garden of Eden. Okay po ba kayo doon mga kapatid? Amen. Kaya ang sabi ng lalaki, hindi mo ba nabasa yung verse 22? Sinabihan ng mga babae, mag-submit kayo eka. Pero verse 25 naman, sabi ng babae, i-love mo naman kami. Can you hear amen? Kaya, dehado sa tingin natin ang mga babae, no? Kaya yung mga babae, yung mga Gabriela, hindi kami papayag. No, mga kapatid. Now, let me give you an explanation to that. Ang pag-submit ng wife ay bunga. Sabi mo nga sa katabi, bunga. Ito ay resulta or respond ng love, agapaw na binigay ni Kristo. Sabi mo ni Kristo. Hindi ng husband mo. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Now, ang pag-love naman ni husband ay bunga, resulta, respond ng love, agapaw, na unang ibinigay din ni Mrs. ba? Hindi, ni Kristo. Not the wife. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Why? No? Bakit? Dahil si Lord ang unang umibig sa husband and wife, the church. Can you hear amen? Maliwanag po mga kapatid. Diba sabi ng 1 John 4:19? So, ang church, hindi niya binubugbog, hindi niya sinasaktan, hindi niya sinisigawan. Hindi sinisigawan ni Kristo. Maliwanag po ba yan? Kaya kung magbabase ang mag-asawa sa ibibigay lang ng kanyang esposo, ng kanyang esposa, walang maaayos. Lagi lang yan magpapatigasan. Mauna ka. Nandiyan po ba yung mga kapatid? Kasi nagbabase ka sa pagmamahal ng tao. Can you hear amen? Pero the moment na naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos, then you can love, you can submit kasi mahal mo ang Panginoon. Can you hear amen? Palapakan natin ng Diyos. Are you with me mga kapatid? Amen. Malinaw po ba yun? So sinong mauna? Yung nagmamahal sa Panginoon. Amen? Amen. However, next, women are physically vulnerable. No? Pag sinabing vulnerable ang mga babae, mahina, defenseless, helpless. Tingnan mo nga yung mga katabi mo na babae. Mukha bang ganon? No? Amen po ba? The Bible calls them weaker vessel. Sabi ng 1 Peter 3:7. Ibig sabihin, mahina. No? Pero hindi ibig sabihin na mahina sila, ay itatrato mo sila na lesser value. Bakit? Ang husband, ang wife ay equal heir, tagapagmana ng Diyos sa langit. Can you hear amen? Kaya hindi porke siya, ay mababa na siya kaysa sa lalaki. Baliwanag po ba yung mga kapatid? Amen. So, ang question papaano kung ang babae naman ang nambubugbog? Andiyan po ba kayo? Dahil may mga misis din naman na magaling mga rate. Amen po mga kapatid? Amen po ba? At may tinatawag tayo na mister na mga under the saya. Amen po mga kapatid? So, paano kung pag ganun na nangyayari? Ang sagot, mag-seminar kayo ulit, mag-marriage counseling kayo para maalala ninyo ang mga vows ninyo, ang mga pinangako ninyo sa isa't isa. Can you hear amen? Unless meron kayo napag-agrihan. Can you hear amen? Amen. Meron ako napanood na movie na ang sabi, a girl can defeat a boy, but a woman can never defeat a man. Can you hear amen? Amen po ba? Yung mga batang paslit, babae malalaki, kayang bugbugin ng batang babae yung lalaki na bata. Pero pag nagsilaki yan, over the years, what will happen? Definitely, a woman can never defeat a man physically. Can you hear amen? Kasi iba na yung buto niyan, malaki na. Ibang muscle niyan, mas malaki. Can you hear amen? Amen po ba? Pero hindi papatalo ang mga babae. Tingnan niyo po ito. In terms of determination. Determinado yan. Bakit? Yung kanyang katawan ay kuting, pero ang kanyang attitude ay tigre. Yan. Amen po ba mga kapatid?
Ganyan ang mga babae eh. Pero okay lang yon. Bakit? Kasi 100% aggression, zero damage. Amen po mga kapatid? Sige, suntokin mo ako. Oh, pero hindi naman masyadong nasasaktan ang lalaki. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? So, okay lang din naman na ang babae ay mas mahina. Kasi pag mas malakas yan sa'yo, gulpi sarado ka talaga. Andiyan po ba yung mga kapatid? Amen. Now, ang question uli natin, next, sino ang unang makipag-ayos? Who will initiate? Who goes first? What is our answer? Everybody? Both. Sige nga po natin, sabihin natin, both. Pareho. Can you hear amen? Amen po ba? Ikaw na ang humingi ng pasensya. Ikaw na ang lumapit. Ikaw na ang mag-sorry kung mahal mo talaga ang Panginoon. Can you hear amen? Why? Look at this. 1 John 4:19. Everybody. We love because God first loved us. Can you hear amen? Sige, mamahalin na kita, papatawarin na kita, kasi minahal naman ako ng ating Diyos na buhay. Can you hear amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Amen. I hope malinaw na po iyon. Amen po ba? That is in the context of Christian family. Christian husband and wife. Can you hear amen? Kasi pag hindi parehong Christian, nako, hindi po natin sakop yan. But Paul concluded in Ephesians 5 verse 33. Sabayan niyo po ako, sabi sa God's word. But every husband must love his wife as he loved himself. And wives should respect their husbands. Maliwanag po ba yun? Lalaki, malin mo ang iyong asawa. Mrs., irespeto mo naman ang iyong mister. Can you hear amen? Why? To submit means to respect and to obey. Amen po ba mga kapatid? Maliwanag po ba yun? Pag sinabing submit, may kasama yung respeto. May kasama yung pagsunod. Hindi ka nagdadabog. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? So, kung hindi mo ito kaya sa mga babae na single, ang pag-aasawa ay hindi pa para sa iyo. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Kasi kung kasal na, doon kayo mag-a-adjust, ay talagang world war na world. Amen po mga kapatid? Bakit? Dahil pag hindi nakita ni Mister ang respeto sa loob ng kanyang bahay, hahanapin niya yan sa labas. Can you hear amen? Amen po ba? Pwedeng sa trabaho, sa negosyo, sa barkada. Kaya ayaw nang umuwi niyan eh. Trabaho na lang ng trabaho, labas ng labas. Bakit? Doon sa trabaho, nire-respeto siya ng ibang tao. Can you hear amen? Amen. Question. Alam niyo ba ang love language ng inyong asawa, ng inyong mister, ng inyong misis? Ano po yung love language, pastor? Yung kanyang mga kinahihiligan. Pag binigay mo sa kanya, natutuwa siya. Alam niyo po ba? Example, regalo. Natutuwa ba siya pag may regalo? Gamit, no? Sasakyan, pasyal. Uy, pasyal tayo. Aba, masaya yan. Pagkain, ha? Pera. Ha? Masaya ba? Ayan yan. Intimacy. Ano po yun? Yung sex or lambing. Siyempre, sa mag-asawa po yan. Amen po ba? Or simpleng papuri o simpleng masahe. Amen po mga kapatid? Wala man. Sakit na ng likod ko. Wala man lang mamasahe. Pamasahe ka sa pusa. Andiyan po kayo mga kapatid. Ang tanong, sino ang mauuna? Yung nagmamahal sa Panginoon at handang magpatawad. Can you hear amen? Palapakan natin ang Diyos. Look at this. Sabi ni Ruth Graham, Ruth, what is that? A happy marriage is a union of two good forgivers. Ang masayang pag-aasawa ay pagsasama, union ng ano? Dalawang magaling magpatawad. Si Mr. at si Mrs. Amen po ba mga kapatid? Yung malawak ang pangunawa. Amen po ba mga kapatid? Amen. Are you with me? Amen. Now, let's discuss human love, no? Balikan na natin ang human love, pag-ibig ng tao. Back in the Garden of Eden, in Genesis chapter 3, kailangan nating maintindihan we need to understand na bumagsak ang tao sa kasalanan. Maliwanag po ba yun mga kapatid? At dahil sila'y sumuway sa Diyos, nalayo sila sa Diyos, and because of the fall, our spirit dies. Namatay ang spirito ng tao. Amen po ba? At dahil namatay ang spirito, nadadamay na ang iyong soul, ang kaluluwa. Anong meron ng soul? The mind, emotion, and will. Isip mo, damdamin mo, apektado. What else? Apektado na rin ang iyong
katawan or body. Kaya, nung ang tao'y bumagsak sa kasalanan, iba na siyang magmahal. Hindi na gaya ng dati. Can I hear amen? Amen po ba? So let's look at the 3 essential qualities of human love. No? Human love is not the same as God's love. Number 1, ano po ang human love, everybody? Man's love is easily diverted. Sabi nga natin, diverted. Pag sinabing diverted, pabago-bago, madaling matangay, paiba-iba. Amen po mga kapatid? Ecclesiastes chapter 3, verse 1 and verse 8. There is a time for everything and a season for every activity under heaven. Talon tayo sa 8. Talon tayo. Yan. A time to love and a time to hate. A time for war and a time for peace. No? So, mayroong oras ang bawat bagay. At ang tao po, pabago-bago talaga yan. Mahal niya ngayon, mamaya hindi na. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Mahal ka ngayon, mamaya hindi ka napapansinin yan. Kaya may katotohanan yung kanta ni Victor Wood noong 2008. Anong kanta niya? Yung hahabol-habol. O ang babae, pag minamahal, may kursunada, ano daw? Ayaw-ayaw. Pag panayan dalaw, nayayamot. Huwag mong suyuin, nagdadabog. No? Huwag mong, pag yung laging pinupuntahan, siya? Hindi siya, ayaw niya. No? Pao ang babae, pag minamahal, maloloko ka ng gusto sa buhay. Sabi nung kanta. Amen po mga kapatid. Kasi nga po, paiba-iba ang isip ng isang babae. Can you hear amen? Are you with me mga kapatid? Amen. Now, hindi lamang po boyfriend or girlfriend o asawa ang minamahal ng tao. Meron pa siyang isang minamahal na talagang mahal na mahal ng marami. Sino po siya? Ha? Yun yung kalaban ni Lord. Si money, pera. Amen po ba mga kapatid? Yan. Tingnan natin. 1 Timothy chapter 6 verse 10. For the love of money, no, is a source of all kinds of evil. Some had been so eager to have it that they have wandered away from the faith and have broken their hearts with many sorrows. I would like to commend that. Sabi nyo, ang mahal na mahal ninyo ay walang iba kundi si Lord. Palapakan nyo nga mga sarili. Kung yan talaga nasa puso nyo, I will respect that. Can I hear amen? Pero yung iba, ang mahal, pera. Amen? Malalaman mo yan. Mag-church ba o hindi? Magbibigay ba ako? Baka hindi bumalik, wag na lang. Andiyan po kayo mga kapatid. Tsaka naintindihan naman ni Lord na hindi nila naunawaan na kapag nagbibigay ka, nagtatanim ka. At pag nagtatanim ka, tutubo yan, ikaw din ang aani. Can I hear amen? Palapakan natin ang Diyos. So sabi diyan, pag mahal mo ang pera, gagawa ka ng maraming uri ng kasamaan. Amen po ba? Pwede kang malayo sa iyong pananampalataya. Ayan o. They have wandered away from the faith and what else? Broken their hearts with many sorrows. Ano ba yan? Di pa sila nagbabayad. Marami kaming gastusin. Na? Ang pinakamadaling paraan para magkasiraan ang magkaibigan ay hindi lang chismis, utang. Andiyan po ba yung mga kapatid? Amen mga kapatid? So, don't love money. Hebrews 13 verse 5. Look at this, everybody. Don't love money. Be happy with what you have because God has said. Anong sabi ng Diyos? I will never abandon you or leave you. Do you believe this? Hindi ka naman pala iiwan ni Lord Hindi ka naman pala niya pababayaan. No? Kaya kung napabayaan mo man ang iyong negosyo, ang iyong trabaho, tapat ang pangako ng Diyos, hindi ka magugutom kasi mahal ka ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Are you with me mga kapatid? Amen. Matthew 6:24, napakaganda sa Good News Bible. You cannot be a slave of two masters. You will hate one and love the other. You will be loyal to the one and despise the other. Everybody, look at the next line. You cannot serve both God and money. Amen po ba? Cannot be. You cannot serve both. Mamimili ka lang ng isa. Can you hear amen? Sabi dyan, loyal ka. Kanino ka ba loyal? Sa negosyo mo, sa trabaho mo, o kay Lord? Kay Lord, basta linggo, kay Lord yan. Can you hear amen? Amen po mga kapatid?
Kasi nga, hindi mo pwedeng pagsabayin ito. Unahin mo muna ang Panginoon at pag may natira pa sa iyong araw ng linggo, dun mo ipagtrabaho yon at lalo kang pagpapalain ng ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Can you hear amen? Amen. Next, number 2. Ano ang pag-ibig ng tao? Everybody? Man's love is usually dissatisfied. Amen po ba? Ngayon, sabi niya, gusto ko ng iPhone 14. Darling, ayoko na yan. Iba naman, iPhone 15 na. Meron na bang 15? Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Dissatisfied. Amen po ba? And man went on for their quest to find the real love and happiness, and they seek it and find it to human, with their human relationships. Amen po ba mga kapatid? Doon nila hinahanap. But let me tell you this. Sabi diyan, next po. No human relationships can satisfy you forever. Wala. Sabihin sa katabi, wala. No human relationships. Why? Number 1, not by having many wives. Amen po mga kapatid? Maraming asawa, babae. Actually, ang lalaki, isa lang ang kailangan niyan. Yung totoong magmamahal sa kanya, irerespeto at igagalang siya, pagsisilbihan siya. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Sabi ng pinakamarunong na tao sa buong mundo, binigyan ng wisdom ni Lord. Sino po yon? Si King Solomon. Ang sabi niya ay ito, Ecclesiastes 9 verse 9. Nakakasabay po ba kayo mga kapatid? Alright. Enjoy life with the one you love as long as you live the useless life. Look at that. Useless life that God has given you in this world. Enjoy every useless day of it because that is all you will get from all your trouble. Amen po mga kapatid? Well, of course, maintindihan po natin si King Solomon that he did not find true happiness in all of his relationship. Amen po ba mga kapatid? Para sa kanya, meaningless kahit na marami ka pang asawa. Amen po ba mga kapatid? Bakit naman, Pastor? Well, ang pinag-uusapan natin dito ay hindi dalawa, hindi 5. Ilan po? 1,000 asawa ni Solomon. Basahin natin. 1 Kings 11 verse 3. Sabi diyan, Solomon married 700 princesses and also had 300 concubines. 700 plus 300, ilan? 1,000. At nung nangyari, they made him turn away from God. Hello? Nandiyan po ba yung mga kapatid? Hindi naging maganda ang resulta ni Solomon sa pag-aasawa niya ng marami. Bakit? Kasi nagpatayo siya ng mga altar ng kanyang mga asawa. At dahil nga sinasamba rin nila ito, napapasama na rin siya na sambahin yung Diyos na iyon. Can you hear amen? Kaya nga, inaayawan natin ang hindi mananampalataya kasi baka matangay tayo. Can you hear amen? Sa kanilang pananampalataya. Are you with me mga kapatid? Siyempre, sabi na, ang hari, utos ng hari, hindi mababali. Pero sa kalagayan ni Solomon, kahit hari siya, hindi umuubrang kanyang pagiging hari kapag si Mrs. ay nag-request na. Nandiyan po ba yung mga kapatid? Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Hindi na siya hari, mister na lang siya. Why? Look at this. Tingnan niyo po yung isang kataga. Husband is the head of the family. And the wife is the neck that turns the head around. Nandiyan po ba yung mga kapatid? Ibig sabihin po nito, yung marital stiff neck, masakit po ito at mahirap. Kasi napipilipit yung leeg ng pamilya. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Now, it is unthinkable. Hindi kayang isipin. Sapagkat marami ng kwento sa Kristiyanong buhay na dati masipag sa Lord, masipag sa gawain, pero nung nakapag-asawa, nawala sa simbahan. Amen po mga kapatid. Bakit? Nag-focus na siya sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak. Now, I'm not against family. I myself has a family. Can I hear amen? Pero kung tatalikuran mo ang Diyos, alang na nagbigay sa iyo ng lahat, it is unthinkable. Can I hear amen? Bakit mo tatalikuran ng Diyos? Siya ang nagbigay sa iyo ng lahat.
At sabi pa nga ng iba, Lord, makapag-asawa lang ako, itutodo ko na ang sipag ko sa'yo. Andiyan po ba yung kapatid? Lord, makapag-asawa lang ako, hindi ako mawawala sa paglilingkod. Pero nung nakapag-asawa na, ano nangyari? Ala, nawala. It is a classic example. Can you hear amen? Amen po ba? Now, ang punto lang, pag nakapag-asawa ka ng hindi Christian, siguraduhin mo na hindi ka mawawala sa Lord. Can you hear amen? Amen. Next, number 2. Not by having many husbands. No? Para patas. Hindi lang sa babae, hindi lang sa lalaki, pati sa babae rin. Hindi sa pagkakaroon ng maraming mister. Amen po ba? And alam natin ang kwento ng next, the Samaritan woman sa John 4:14 to 18. No? Dito po, ang babaeng ito ay mayroong 5 lalaking asawa at yung kanyang kinakasama, hindi rin niya asawa. Do you get that, mga kapatid? Amen. Pero uhaw na uhaw pa rin siya. At ang kaya lang pumuno sa uhaw na kanyang nararamdaman ay walang iba, hindi ang tao, kundi sino? Si Kristo. Can you hear amen? Naalala niyo po yung kwento na ito? Basahin po natin. John 4:14. Sabi dito, but whoever drinks the water I give him will never thirst. Indeed, the water I will give him will become in him spring of water welling up to eternal life. No? Yung tubig na ito, hindi ito yung literal na tubig. Ito yung nagbubukal sa iyong kaibuturan ng iyong spirito at kaluluwa, kaya ikaw ay may buhay na walang hanggan. Can you hear amen? Hindi ka mauuhaw. Diba? Parang sinasabi nung sa Psalms, diba? As the deer pants for the water, so my soul longs for you, Lord. Uhaw ang kaluluwa ng bawat tao, pero hindi mo makikita ang kasiyahan sa kapwa-tao rin. Can you hear amen? Amen. No human relationship can satisfy you forever. Number 3, everybody? Not by marrying an unbeliever. Sa Tagalog, hindi sa pag-aasawa ng mga hindi mananampalataya. Particularly, ang tinutukoy dito, ibang lahi, ibang tao na mayaman, maganda ang lahi, pero hindi Christian. You get that, mga kapatid? Amen. 2 Corinthians 6:14 to 15. Everybody, stop forming inappropriate relationship with unbelievers. Look at that. Can right and wrong be partners? Can light have anything in common with darkness? 15. Can Christ agree with the devil? Ang sagot natin, no, di ba? Can a believer share life with an unbeliever? No? Yung Christian at hindi Christian, pwede bang magpasama? Hindi po. Can I hear amen? Pero mayroong tinatawag na permissive will. Sabihin mo nga, permissive will. Ang Diyos. Amen po ba? Ito po yung mga bagay na, sige, papayagan na kita anak, mapilit ka kasi. Pero pagdating ng dulo, huwag kang babalik na luhaan. Can I hear amen? Amen po mga kapatid. Sabi ni Lord, sige, bahala ka na. Andiyan po ba kayo mga kapatid? Pero sa huli, nasa huli palagi ang pagsisisi. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? Sabi ng iba, Pastor, wala mang pogi doon sa church eh. Lahat nasa labas. Practical. Amen po mga kapatid? At ganito ang tanong nila. Tingnan niyo po ito. Paano pag siyang nanligaw sa inyo? Ha? Pwede bang manligaw? Provided na hindi siya Christian. Pwede po ba? Sabihin sa tabi, bawal. Amen po ba? Pakipindot. Marami pa yan eh. Ayan. Andiyan po ba yung mga kapatid? Kahit napakagwapo pa niyan, kahit napakayaman pa niyan, kahit pa ang pamilya niya ay sikat na sikat, no. Sabi ng Biblia, stop forming inappropriate relationship with unbeliever. Can you hear amen? Pumalakpak nga po ang naniniwala. Yan. Basta hindi Christian, sabi sa katabi, bawal. Are you with me mga kapatid? Ang classic story ito ay yung mga Christian na nakapag-asawa ng unbeliever. So anong nangyayari? Nawawala sila sa church, nawawala sila sa ministry. Preferably, mga ladies, mga sister natin. Can you hear amen? Amen po ba? Pag lalaki, ang lalaki silang nakakapagdala sa church eh. Pero pag babae, tangay yan. Are you with me mga kapatid? Now, itong problema.
Paano pag ikakasal na? Saan ikakasal? Sa pari o sa pastor? Hello? Kapag ka nagkaanak na, saan bibinyagan? Sa Katoliko o sa born again? Nandiyan po ba kayo? Kapag may sahod, magtatights ba tayo? O di na. Tsaka na lang. Nandiyan po ba yung mga kapatid? Kung magsisimba, kanino sasama ang mga anak? Kay tatay o kay nanay? Nandiyan po ba kayo? Kay nanay daw. Nandiyan po kayo mga kapatid? Very difficult. Napakahirap pag hindi parehong Christian. Can I hear amen? But there's one way to do that. Ang tamang payo ng Biblia, Proverbs 19 verse 14. Everybody, a man can inherit a house, mayaman, and money from his parents. Mayaman si mama at papa, walang problema. But only the Lord can give him a sensible wife. Anong ibig sabihin nito? Pray. Sabihin sa katabi, pray. Pag-pray mo yung future husband mo, future wife mo, yung napupusuan mo, para pag binigay ni Lord, siguradong masaya ang pamilya. Can you hear amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me, mga kapatid? Finally, ano ang human love? Di pa tayo tapos ha? Ang human love lang muna. Number 3, everybody. Man's love gradually disappear. No? Ang pag-ibig ng tao, unti-unting nawawala. It disappears. Ito'y nauubos, tumatabang, pansamantala lamang, at ang pag-ibig ng marami, nauupos. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Kaya ang payo ng Biblia ay ganito. Psalms 37 verse 4. Everybody, seek your happiness in, kanino daw? In the Lord. Gusto mong maging masaya? Hanapin mo ang kaligayahan saan? In the Lord. And He will give you your heart's desire. Can I hear amen? Are you with me mga kapatid? Sapagkat alam naman natin na ang tanging Diyos lang ang kayang magpasaya sa ating mga buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Hallelujah. Are you with me? Now, nakita na natin ano ang human love. Obviously, it has ending. Amen po ba? Now, let's move on to next, God's love. Sabihin mo nga, God's love. Yan. Yung pag-ibig ng Diyos. Ano po yon? Yung ikaapat? Agape kind of love. Amen po ba mga kapatid? Now, ang Diyos nag-isip ng solusyon nung bumagsak ang tao sa kasalanan. At anong solusyon na binigay ng Diyos para maranasan mo ulit ang pag-ibig ng Diyos? Romans chapter 5 verse 8. Look at this. But God demonstrate His own love for us in this. Paano? While we were still sinners, Christ died for us. Sa Tagalog, nung makasalanan ka pa, hindi ka pa mabait, hindi ka pa nag-church, no? Namatay si Kristo para sa iyo. Ganon ka kamahal ng Diyos. Amen po ba? Hindi mo pa nga siya kinikilala bilang Panginoon tagapagligtas. Kasi umaasa siya na balang araw, ikaw ay makakatanggap ng pagpapala kay Kristo. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Gusto kang iligtas ng Diyos. Yun ang totoo po dyan. So God demonstrate His own love for us that while we were still sinners, namatay si Kristo para sa atin. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. So tingnan natin, ano ang pag-ibig na ito? What is God's love? Number 1, everybody. God's love is unending. Everybody say unending. No? Sa Tagalog, hindi mamamatay, hindi mawawala, hindi titigil. Can you hear amen? Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Now, kung alam mong ang pag-ibig ng Diyos hindi tumitigil sa iyo, malulungkot ka ba? Hindi. Mahal na mahal ako ng Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? Huwag mong sabihin na mahal mo ang Diyos. Ang isipin mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Can you hear amen? Kasi yung pagmamahal mo, nagbabago yan eh. Pag may pinagpe-pray ka, hindi binibigay, ayaw mo nang maglingkod. Are you with me, mga kapatid? Amen. So, God's love is unfailing. Psalms 100 verse 5. Everybody. For the Lord is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation. Amen po ba? Pag sinabi pong unfailing, sabi mo nga unfailing. Yan. Ibig sabihin po nito ay dependable, no? Reliable, consistent, lasting, no? Unfailing po siya. Hindi kagaya ng sa tao. Amen po mga kapatid? Amen. Kasi ang tao pag nagmahal,
bago. Numbers 23 verse 19. Everybody, God is not like people who lie. Nagsisinungaling. He is not human who changes his mind. Look at this. Whatever he promises, he does. He speaks and it is done. Amen po mga kapatid? Ang Diyos, pag sinabi niyang mahal ka niya, gagawin niya. Mahal ka niya forever and ever. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? So ang tanong ay, nararamdaman mo ba na mahal ka ng Diyos? Di ba may kanta tayo, Jesus, lover of my soul? Amen po ba? Ibig sabihin ko, ang Diyos ang nagmamahal sa iyong kaluluwa at sa iyong spirito, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Are you with me? Tanong, may makakapaghiwalay ba sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Wala, kasi unending po siya. Amen po mga kapatid? Romans 8, tingnan nyo, patibayin natin. Romans chapter 8, verse 38 to 39, sa easy to read version. Sabi dyan, yes, I am sure. Sabi ni Pablo, I am sure that nothing can separate us from God's love. Ano? Wala talagang makakapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos. Are you with me? Ano yon? Not death, life, angels, or ruling spirit. I am sure that nothing now, nothing in the future, nor powers, nothing above us, or nothing below us, nothing in the whole created world will ever be able to separate us from the love God has shown us in Christ Jesus our Lord. Are you convinced with that? Wala daw. Sa lahat ng nilikha, anumang sirkumstansya, anuman ang mangyari, makamatayan naman o buhay, walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Can you hear amen? May makakapaghiwalay ba sa atin sa Diyos? Wala. Sabihin sa katabi, wala. At least alam mo na wala. Amen po mga kapatid. Kaya sabi lang, ligtas pa ba ako? Hindi na ako nag-church. Nasa sayo yan. Kung maniniwala kang nawawala. Can you hear amen? Kasi hindi nawawala ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos ay pwede mong tayuan, pwede mong sandalan, at hindi ito natitinag. Can you hear amen? Amen. Next, number 3. God's love, His love is, ano daw? Unconditional. Sabihin nga natin, unconditional. Amen po ba? Pag sinabing unconditional, ang tao po kasi, pag nagmahal, sabi niya, mamahalin kita kung. May kung. May kondisyon. Amen po ba? Mamahalin kita kung may ipon ka na sa bangko, may savings ka na, may bahay ka ba? Sasakyan. May matatag ka bang trabaho? Andiyan po ba yung mga kapatid? Nakita niyo yung dating commercial ni Ann Curtis sa PS Bank? Sabi ng lalaki, I will give you everything. I will give you the sun, the moon. Sabi niya, sige, may savings ka? No? Which is may katotohanan. Can you hear amen? Kasi dapat naman talaga handa. Amen po ba mga kapatid? May katuwiran. Pero si Lord, pag nagmahal, walang condition. It is unconditional. Can you hear amen? Amen po ba? Minahal tayo ng Diyos kahit nung hindi pa tayo kaibig-ibig. Tama ba? Puro kasalanan, no? Puro kamalian, no? Ang lagi mo nang nakikita ang sarili mo na kabutihan, hindi mo iniisip ang Diyos. Can you hear amen? Pero anong ginawa niya? Basahin ulit natin. Sa New Living Version naman, Romans chapter 5 verse 8. Everybody, lakasan natin. But God showed His love to us while we were still sinners. What happened? Christ died for us. Amen po mga kapatid? Ipinakita ng Diyos yung unconditional love niya para sa atin. Bakit? Para maintindihan natin yung meaning nito. Ano nga ba bang ibig sabihin sa mababaw na kahulugan ng unconditional love? Ito po yung nagbibigay ka ng pagmamahal na wala kang hinaantay na kapalit. Can you hear amen? Mahal kita kasi minahal mo ako. Pag hindi mo na ako mahal, bahala ka. Andiyan po ba yung kapatid? Pero ang Lord, give, and give. Lagi lang siya nagbibigay ng pagmamahal. Can you hear amen? It is unconditional. Sabi po ng isang quote, next, real love begins when nothing is expected in return. Can you hear amen? Amen po ba? Yan ang tunay na pagmamahal. Nagbigay ka, sige, wala kang inaantay na kapalit, bahala ka na.
Can you hear amen? Pero kung makita mo naman na talagang mahal na mahal ako ng tao na ito, then it is time for you to respond with that love. Can you hear amen? Amen po ba? Now, ang tanong, nagagawa ba natin ang agape kind of love? Yung agapaw, nagagawa ba natin? Yes, nagagawa po natin. Sa papanong paraan? Sa pagmamahal natin sa ating mga makukyut at makukulit na anak. Handa po ba yung kapatid? Amen? Kahit pa nga, ang sakit talaga ng ulo ko sa batang yan. Pero hindi mo siya pinapalayas. Amen po ba? At pag nagkamali siya, ano nga anak, andyan ka na naman. Halika na, kain ka na. Andyan po ba kapatid? Kasi unconditional love. Are you with me mga kapatid? Ganon din ng Lord. Ang tingin niya sa atin ay anak. Kaya anuman ang mangyari, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan at mas mamahalin ka pa niya dahil nag-church ka na. Shout amen. Palapakan natin ng Diyos. Are you with me mga kapatid? Amen. Now, gusto niyo po ba talaga ng unending love? Gusto niyo ba ng pagmamahal na hindi nauubos? Kung gusto natin, dapat alam natin kung saan nanggagaling. Tama ba mga kapatid? Bakit? Para alam mo kung saan pupunta. Tama po ba? So tingnan natin, kanino ba nanggagaling? Letter A, multiple choice. Sa tao, man. Tama ba? Hindi. Letter B, ano po yon? Sa bagay or things. Sa bagay po ba nanggagaling? Ang unending love? Hindi. Letter C, ano po yan? Siyempre, nalakihan ko na. Kay God. Can you hear amen? At least alam mo kung saan ito nanggagaling. Amen po ba? Ito ay walang iba kundi sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Amen. Psalms 100 verse 5, sabi rito, For the Lord is good, His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation. Amen po ba? Kapag namahal ang Diyos, wala siyang iniantay na kapalit. Ang gusto lang niya, ma-realize mo na mahal ka ng Diyos. At kung makita mo na walang ibang nagmamahal sa akin ng tapat at totoo, ang Diyos lang, then ito na ang pagkakataon mo na magbalik ng pasasalamat at paglilingkod sa Diyos. Kaya amen? Kaya dito sa church, walang pilitan. Sabi sa katabi, walang pilitan. Alika, umatin ka, magagalit si ano. Hindi po. Talian mo man yan, mamaya kakawala din yan. Kasi wala yung love. Can you hear amen? Pero pag naranasan niyang mahal na mahal niya ang Diyos, kahit harangan mo pa yan ng sibat, kahit bumuka pa ang lupa, mag-church yan kasi mahal na mahal niya ang Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Are you with me mga kapatid? There is no greater love. Ayan o. No greater love. Amen po mga kapatid? Ganyan magmahal ang Diyos. Last 3 verses. John 15:13. Everybody. No one has greater love, no one has shown stronger affection than to lay down, give up his own life for his friend. Amen? Sa New Century Version, nasa baba, the greatest love a person can show is to die for his friend. Tingnan mo ulit ang katabi mo. Sa kabila naman, handa ka bang mamatay para dyan? Ay, ibang question na lang. Andiyan po ba yung mga kapatid? But if there's no greater love than this, kung handa mong ibigay ang iyong buhay para sa iyong friend, friend pa lang yan. Yan dyan po po yung mga kapatid. Hello? Are you with me mga kapatid? Gusto ni Lord na gawin mo rin ito because by far, si Lord Jesus lang ang kayang gumawa nito at siya lang ang nakagawa nito sa atin. Shout amen. Kaya mahalin natin ang ating Panginoong Hesus higit sa lahat. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Sabi nga natin, I love you, Jesus. Amen. Are you with me, mga kapatid? Ephesians 5:2, dalawa na lang. At tatlo. Live in love as Christ also loved us. He gave His life for us as an offering and sacrifice, a soothing aroma to God. No? Mamuhay ka ng may pag-ibig kay Kristo. Amen po ba? Kasi siya nga, binigay niya ang buhay niya para sa iyo eh. Ano naman yung buhay natin dito sa lupa? Mamaya nga na, magkasakit ka, hindi ka magising, patay ka na. There is no chance for you to love your neighbor as yourself. Can I hear amen? So live in love as Christ also loved us. Amen mga kapatid? Amen. Question is this. Next, how much does Jesus Christ love us? Gaano tayo kamahal ni Lord? Ano sagot? This much. Sabi mo nga sa katabi, this much. Paano? This much.
Inilatag niya ang kanyang dalawang kamay sa krus ng Kalbaryo. Namatay siya para sa iyo at sa akin. Tinubos niya ang iyong mga kasalanan, dinala ka sa langit, at binigyan ka ng magandang buhay at buhay na walang hanggan kay Kristo. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Walang tao ang kayang magbigay ng buhay niya para sa kanyang kapwa. Can you hear amen? Siya na lang. Pero si Lord, ako na, sabi ni Lord. Amen po mga kapatid. 1 John 4:19, malapit na po. We love because God first loved us. Ang totoo, hindi mo kayang magmahal ng iyong kapwa. Minsan nga, sarili mo, hindi mo kayang mahalin. Pero nagagawa natin ito dahil una tayong minahal ng Diyos. Can I hear amen? Amen po ba mga kapatid? Tandaan nyo po ito. Next, the only way love can last a lifetime is if it's unconditional. Pagka gusto mong magtagal ang isang pag-ibig, gusto mong magtagal kayo, dapat unconditional ang pagmamahal na yan. Can I hear amen? Amen po mga kapatid. Walang kondisyon, walang ifs or buts. Basta bigay ka lang ng bigay ng pagmamahal at ire-reward ka ng Panginoon. Shout amen. Look at this. Last verse na ulit. Romans 5 verse 8. Everybody, malakas. But God demonstrate His own love for us in this. While we were still sinners, ano nangyari? Christ died for all of us. Can I hear amen? Namatay si Kristo para sa atin. May natutunan po ba kayo? Amen. So what is our Macarius challenge, everybody? Appreciate God's unending love for you. Isa pa po't malakas. Appreciate God's unending love for you. Amen? Sige, tayo po tayo. Appreciate mo. No? Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Naging Christian ka na rin lang. Nakita mong mahal na mahal ka ng Diyos. Ang tao pag nagmahal, may kondisyon. Minsan, pumapalya pa. Nasasaktan tayo palagi. Pero ang Diyos, kahit siya ang lagi nating sinasaktan, lagi siyang nag-aantay para yakapin tayo. Amen? Appreciate God's unending love for you. Amen? Let us pray. Father, we are so thankful. We are so grateful for the love that you have given us. Thank you for your unending love. Though sometimes you see our flaws, our shortcomings, Lord, we're sorry, Father, sapagkat may mga pagkakataon talaga na hindi ka namin inuuna. Isinasantabi namin ang iyong gawain, ang iyong pangalan. Mas inuuna namin ang ilang mga bagay. Panginoon, patawarin mo po kami. Sapagkat bagaman ganun ang aming attitude, hindi nawawala ang pagmamahal mo sa amin. And that is why, Lord, we appreciate you so much. Sapagkat ikaw lamang ang nagmahal sa amin ng sobra-sobra. Panginoon, salamat po sapagkat hindi mo lang kami tinuring na kaibigan. Kami tinuring mo pang sarili mong mga anak dahil kay Kristo. At dahil kami mga anak mo, hindi mo kami iiwan. Hindi mo kami pababayaan. Hindi kami magugutom ano man ang mangyari sa amin sa mundong ito, Panginoon. Gaya ng sabi ni Haring David, siya ay matanda na pero wala pa siyang nakitang anak ng Diyos na nagutom at ang kanyang mga anak ay humingi ng tinapay. Panginoon, naniniwala kami sa iyong mga pangako. Kahit man na unahin namin ang maraming bagay sa mundong ito rin ay mawawala. We are just saving on an empty pocket. But if we seek first your kingdom, inuna namin ang iyong gawain, ang paglilingkod sa iyo, may pangako ka. You will add everything that we need. Idadagdag mo ang lahat ng aming pangangailangan sa bawat araw. Dahil ginawa naming priority ang maglingkod sa iyo, Panginoon. Lord, thank you so much for loving us. Thank you so much for giving us your life. There's nothing more that we can say. But everything that we have, we give to you, Panginoon. Lahat ng meron kami, kung meron man kami maisusukli, ibibigay namin sa iyo. Umpisa dyan ang aming buhay, ang aming oras, at paglilingkod sa iyo. Panginoon, tanggapin mo po ang aming mga handog na ito, at maingat na yung binabalik sa inyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, lahat tayo magsabi ng malakas na Amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge? Malakas. Appreciate God's unending love for you. Isa pa po. Appreciate God's unending love
for you. To God be the glory. Palakpakan po natin ng Diyos. Are you blessed? Super. Makakaupo na po tayo at tayo dumako sa ating grace.